Biglang tinawag ng boarding house advisor na si Anggam ang pangalan niya na Chung. Tumingin sa kanya pagkatapos ng tahimik na pahinga. Sinabi niya kay Chung na alam niya na may nagawa si Chung, ngunit ang totoo ay mas nakaya niya ito, lalo na ang bahagi kung saan siya umalis sa Mount Wan nang hindi sinasabi sa sinuman. Nilinaw niya na tiyak na mali si Chung tungkol doon. Yumuko si Chung at tumugon na hindi siya makapag-isip hanggang sa ang sitwasyon ay apurahan. Ipinaalala ni Anggam sa kanya na sinuway din niya ang utos ng sect leader. Hindi palaging makapagbibigay ng dahilan si Chung na wala siyang pagpipilian kundi gawin ito. Nagtataka si Chung kung bakit napakatigas ng lalaking iyon. Pagkatapos ay umalis si Anggam sa lugar na iyon, sinabihan si Chung na patuloy na gawin ang kabutihang ginagawa niya. Nakita ni Chung na pupunta sila hayunsang sinabi kay Anggam na ang swerte ng Mount Hua sect ay sa wakas ay bumabaliktad, at ang magagandang bagay ay pumapasok, sunod-sunod. Nagtataka si Chung kung paano ito swerte ng Mount Hua sect. Iniisip niya na ang lahat ay dahil sa pagpunta niya rito. Nagtataka rin siya kung kailan niya mabubuhay muli ang Mount Hua sect gamit ang mga greenhorn na ito. Pagkatapos ay tumingin siya sa langit at sinabi sa kanyang sahyong na ang kanyang likod ay nagsisimula na ring sumakit ngayon. Pagkatapos makipagkita kay Elder Huang, ang lahat ng elder ay nagpupulong sa loob ng isang silid. Naalala ng sect leader ang mga salita ni Elder Huang. Sinabi niya na siya ang mamamahala sa mga negosyo ni Huam. Mula noon, gagawin niya ito upang ang sect leader ay hindi na kailangang mag-alala tungkol sa pananalapi ng Mount Hua sect. Ngunit mayroon siyang dalawang kondisyon. Tinanong siya ng sect leader kung ano sila. Itinaas ni Elder Huang ang kanyang daliri at sinabing una, hindi dapat itabi ng sect leader ang perang kinita, ngunit gamitin ito ng buo para sa pagpapaunlad ng Mount Hua sect. Sumagot ang sect leader na iniisip din niyang gawin iyon. Ang Mount Hua sect ay wala sa yugto kung saan dapat silang mag-ipon ng kayamanan. Binanggit ni Elder Huang ang pangalawang kondisyon na kailangang magpakita ng pabor ang sect leader sa ikatlong disipulo, si Chung Mayong, na ngayon ay nakaupo kasama ang iba. Inisip ng sect leader ang pangalawang kondisyon at iniisip na ang salitang pabor ay napakalabo ay tinatamasa na ni Chung Mayong, mga espesyal na pribilehiyo na hindi dapat magkaroon ng isang third class na disipulo. Kaya't nagtataka ang sect leader kung ano pa ang maibibigay niya sa kanya. Iminumungkahi ni Hyunsang na maaari nilang hayaan si Chung Mayong na malaman ang mga lihim na manual ng martial arts na natuklasan niya dati bago ang iba. Nilinaw niya na ang tinutukoy niya ay ang bumabagsak na talulot na sword at ang 7 plum blossom sword. Tanong niya, paano kung hayaan silang matutunan sila ni Chung Mayong? Pagkatapos niyang suriin ang mga ito, nagustuhan ng sect leader ang kanyang ideya, ngunit si Hyunyang ay nakialam at tinanggihan ang kanyang ideya. Hiniling sa kanya ng leader ng sekta na ipaliwanag kung ano ang mali sa ideyang iyon at kung mayroon siyang problema muli. Tinanong sila ni Hyunyang kung paano nila makikita iyon bilang gantimpala. Sinabi niya na dapat ay iba pa. Nagulat ang sect leader sa narinig niya. Tinanong ni Hyunjong kung paano mabibigyan ng reward ang martial arts para sa isang taong natututo na nito araw-araw sa White Plum Blossom Boarding House. Dagdag pa niya, masyado lang silang nahuhumaling sa martial arts. Iniisip ng sect leader at Hyunsang na napunta sa hindi inaasahang direksyon ang pag-uusap na ito. Hinampas ni Hyunjong ang kanyang kamay sa mesa at inulit iyon tulad ng nabanggit na niya, hindi iyon ang dapat na gantimpala. Ipinaliwanag niya na hindi ito tungkol sa pagbibigay sa isang tao ng isang bagay na mayroon siya ng hindi naluluji. Ang isang tunay na gantimpala ay kapag ang nagbigay ay nakakaramdam din ng isang tiyak na ayaw o sakit sa pagbibigay nito. Pagkatapos ay tinanong niya sila kung naiintindihan niya ang kanyang sinasabi. Nagtataka ang sect leader kung bakit biglang nag-iba ang ugali ni Hyunjong. Sa palagay niya, hanggang sa nakaraang pagpupulong, napakapumilit niyang magpataw ng mga parusa. Sigaw ni Hyunyang sa kanya at tinanong kung sa tingin ng sect leader na ito ay isang maliit na tagumpay. Sinabi ni Hyunjong na ang ibig niyang sabihin ay maraming pondo ang nahulog sa kanilang mga kamay. Ipinaalala niya sa kanya na sinabi rin ni Sir Huang na aasikasuhin niya ang kanilang mga negosyo para sa kanila ng libre. Napagtanto na ngayon ng sect leader ang dahilan sa likod ng kanyang kakaibang pag-uugali. Isinalaysay niya na si Hyunjong ang pinuno ng ahensya ng pananalapi at ekonomiya na nangangalaga sa pananalapi ng Mount Hua sect. Ang dahilan ng kanyang kasalukuyang pag-uugali ay nasa nakaraan ng lugar na iyon.
Muntik na siyang sumuko dahil sa sobrang stress sa nakaraan at nagpas siyang magdeklare ng bangkarota. Iyon ay isang tunay na impyerno para sa kanila. Nagtataka ang leader ng sekta kung gaano kakilakilabot para sa kanila ang pangangasiwa sa pananalapi ng isang sekta na halos tapos na sa dahilan kung bakit nagawang mapanatili ng sekta ang hitsura nito ay pawang salamat sa gawain ng pinuno ng ahensya, Hayunyang. Alam ng sect leader kung bakit siya ganoon. Ngayon, ang pinapangarap niya hanggang sa panahong ito ay ang makapagbayad ng mga pangangailangan buwan-buwan at may natitira pang pera, gaya ng kanilang kalagayan ngayon. Ang taong naging posible para sa kanya ay si Chung Mayong. Kaya naman nagpapasalamat siya sa batang iyon. Sinabi ni Hayunjong na kailangan nilang bigyan si Chung ng tamang pabuya. Saka lang siya lalabas doon at makakamit pa. Ang sect leader ay nagsasabi sa kanya na ang mga merito ay hindi tungkol sa kita. Sila ay tungkol sa pag-aambag. Sinabi sa kanya ni Hayunyang na, sa kanyang kaso, ang taong iyon ay isang Diyos ng kapalaran, kailangan nilang gantimpalaan siya ng maayos at ipagpatuloy ang pagpapadala sa kanya upang makakuha siya ng higit pang mga tagumpay. Tinanong niya ang sect leader kung alam niya kung gaano karaming pera ang dinala niya sa kanila. Sa pagkakataong ito, sinisigawan niya na si Chung ay hindi katulad ng ibang mga lalaki na kumakain lang ngunit hindi marunong kumita ng pera. Ganyan siyang klase ng lalaki. Namumula ang mukha ni Hayunyang dahil sa patuloy na pagsigaw, at nawawalan na siya ng kontrol. Kaya niyakap siya ni Hayunsang at kinaladkad palabas ng kwarto. Sumisigaw pa si Hayunjong na bigyan daw nila ng malaking pabuya ang bata pagkatapos na mailabas. Sinabi ng leader ng sekta na umaasa siyang lahat sila ay makaligtaan iyon. Binanggit niya na si Hayunjong ay maraming nakakulong na emosyon. Sagot ni Yungam at Anggam na naiintindihan nila. Dagdag pa ni Anggam, sang-ayon siya kay Hayunjong. Nagulat ang sect leader at tumingin sa kanya. Binanggit ni Yunana na dapat nilang gantimpalaan ng maayos si Chung Maying. Batay dito, mauunawaan ng mga disipulo na ang Mount Hua sect ay nagbibigay ng mga gantimpala sa mga nakagawa ng magagandang tagumpay. Tinanong siya ng leader ng sekta kung anong gantimpala ang dapat nilang ibigay sa kanya. Sumagot si Anggam na gusto ni Chung na makalabas sa teritoryo ng Mount Hu para hayaan nila siyang maging punto ng pakikipag-ugnayan sa Union na Merchant Guild. Ang sect leader ay nagtanong kung hindi lang ito humihiling sa kanya na magsagawa ng mga gawain, at kung iyon ay maituturing na isang gantimpala. Sinagot ni Yun M na dahil mahal na mahal ni Sir Huang si Chun Myung, malaki ang pakikitungo sa kanya sa tuwing bibisita siya sa kanila. Sinang-ayunan siya ng sect leader doon. Iminumungkahi ni Yungam na maaari nilang ipagkaloob sa kanya ang Plum Blossom Sword dahil kumakatawan ito sa Mount Hua sect na maaari rin nilang hayaan siyang kunin ang anumang gusto niya mula sa library. Binuksan ni Hayunyang ang pinto at sumigaw na bigyan na lang siya ng pera. Hinawakan ulit siya ni Hayunsang at tinakpan ang bibig. Tumingin ang pinuno ng sekta sa pinto na kakasara pa lang at iniisip niya na araw-araw ay nagiging kakaiba ang bundok Hua. Si Chung ay nakatayo sa tuktok ng isang bundok nang si Elder Huang ay lumapit sa kanya. Sinabi sa kanya ni Chung na mahusay ang kanyang pag-arte. Tinanong siya ni Elder Huang kung wala sila sa parehong bangka ngayon, sumagot si Chung na sinuwerte lang siya sa pagligtas sa kanya, ngunit hindi siya maglakas loob na sabihin na siya ay karapat-dapat na makasakay sa parehong bangka na tulad niya. Sinabi niya na dapat kausapin ni Elder Huang ang sect leader mula ngayon. Sumagot siya na wala siyang intensyon na sumakay sa parehong bangka kasama ang Mount Hua sect. Natigilan si Chung at nagtataka kung ano ang ibig niyang sabihin doon. Sinabi ni Elder Huang na, kung mas tiyak siya, wala siyang interes sa Mount Hua sect na walang Chung. Bumantong hininga si Chung at tumugon na sa tingin niya ay labis na tinatansya ni Elder Huang kung ano ang kaya ni Chung. Sinabi sa kanya ni Elder Huang na nabuhay siya sa buong buhay niya bilang isang merchant, at malamang na magpapatuloy siyang mabuhay bilang isa hanggang sa araw na siya ay mamatay. Isa lang ang sandatan niya bilang merchant, ito ay ang pagkakaroon ng mata sa mga tao. Kung hindi siya magaling manghusga ng tao, bumagsak na sana siya sa kanyang mga negosyo sa ngayon, at kung swerte lang siya hanggang sa puntong ito, sa huli ay mabibigo siya sa huli, walang unfair tungkol dito at wala siyang gagawin, panghihinayang. Ngunit kung siya ay tama, kung gayon ang mga magagandang bagay lamang ang mangyayari sa Union, Merchant Guild at sa Mount Hua sect. Sumagot si Chung na hindi mali ang kanyang sinasabi, ngunit sa anumang kaso, hindi niya dapat sabihin ang mga bagay tulad ng nasa iisang bangka.
Hindi gusto ni Chung ang tunog na iyon. Tinanong siya ni Elder Wang kung bakit iyon. Sumagot si Chung na ang mga taong nagsasabi ng mga bagay na iyon ay kadalasang umaatres sa kanya sa huli. Iniisip ni Chung na walang paraan na magugustuhan niya ang mga ganoong kasabihan. Naalala niya ang ilang eksena sa kanyang nakaraan. Bagamat marami ang umiyak at pumupuri sa mga tumayo para sa kanila, mayroon ding tonelada ng iba pa na gustong ibagsak ang Mount Wasek. Bigla niyang narinig si Elder Wang na nagsasabi na hindi rin niya gusto ang mga ganoong kasabihan. Sinabi niya na, mula sa pananaw ng merchant, ang isang bangka ay isang bagay na maaaring sumakay at bumaba. Gayunpaman, kung pareho ang kanilang mga destinasyon, itatanong niya kung hindi na kailangang bumaba sa bangka. Kung tutuusin, mas mabilis silang makakarating sa kanilang destinasyon kung pareho silang sasagwan sa bangka. Sumang-ayon si Chung at tumugon, walang masama dito. Iniisip ni Elder Wang na nilinaw nito na pareho sila ng destinasyon. Sa anumang kaso, ang unyon ng Merchant Guild ay may magandang pagkakataon sa kanila. Mula sa pagsuporta sa Mount Wasek, ngunit sa pagtutulungan ng bata, ito ay garantisadong ang Mount Wasek ay sumulong na sa kanyang ulo. Napagdesisyonan na niya na habang nabubuhay siya, bubuhayin niya ang Mount Wasek, matanda. Pinahahalagahan ni Huang ang kanyang pagtitiwala. Sinabi niya kay Chung na gagawin ng unyon na Merchant Guild ang lahat sa kanyang kapangyarihan upang suportahan ang Mount Wasek. Tinanong niya si Chung na kumpirmahin kung alam niya ang ibig sabihin nito. Sumagot siya na ang ibig sabihin nito, nagpa siya si Elder Wang na makipag-away sa Southern Edge Sect. Sumagot si Elder Wang na tama siya. Tinanong siya ni Chung kung hindi ba siya hihingi ng mga bagay na hindi pa nila napag-usapan bilang isang presyo para sa kanyang suporta. Idinagdag niya na medyo walang kahihiyan sa kanya kung gagawin niya iyon. Ngumiti si Elder Wang at sumagot na wala siyang hinihiling na kapalit. Gusto lang niyang malaman ito ni Chung. Tumawa si Chung at sumagot na ayos lang. Tila tumatawa silang dalawa kapag nakikita nila ang isa't isa. Ngunit sa kanyang isip, iniisip ni Elder Wang na napakabilis ni Chung sa pag-uptake. Nagtataglay din ng sama ng loob si Chung laban sa kanyang puso at iniisip na si Elder Wang ay talagang merchant hanggang sa kanyang buto. Nagtataka siya kung paano siya naglakas loob na subukan at samantalahin si Chung. Sinabi ni Elder Wang sa batang Daoist na siya ay Kat-Anji Tangi. Idinagdag niya na marahil ay walang sino man sa mundo ang katulad niya sa kanyang edad. Inilibot ni Chung ang kanyang mga mata para tingnan siya at tinawag si Elder Wang na isang punk sa kanyang isipan, at sa tingin niya ay hindi siya Kat-Anji Tangi, para lang sa kanyang edad. Literal na walang katulad niya sa buong mundo, dahil walang ibang makakabalik sa buhay pagkatapos mamatay, sinabi sa kanya ni Elder Wang na dapat niyang itago ang kanyang sarili sa mundo. Sinabi niya na ang mundo ay isang nakakatakot na lugar. Mayroong lahat ng uri ng mga multo at demonyo, marami sa kanila ay madaling pumatay para sa kanilang sariling mga benepisyo. Si Chung ay parang pako na lumalabas. Sa sandaling malaman ng mundo ang tungkol sa kanya, maraming tao ang susunod sa kanya. Ngumiti si Chung at sinabing, napakataas ng tingin ni Elder Wang sa kanya at siya ay isang bata lamang. Tinitigan siya ni Elder Wang ng mapanuring tingin, pagkatapos ay iniyuko niya ang kanyang ulo at sinabing aalis siya. Nang lumingon siya sa direksyon niya, hiniling siya ni Chung na maghintay sandali. Sinabi niya na gusto niyang maghanap si Elder Wang ng ilang bagay para sa kanya, at nagtanong kung magagawa niya ito. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik si Elder Wang sa templo. Tumingin siya kay Chung, na nakatayo pa rin. Sa tuktok na iyon, at isinalaysay na hinihiling sa kanya ni Chung na gawin ang napakaraming bagay. Aminado siya na hindi niya makita ang kanyang mga iniisip, hindi niya matukoy kung totoo o peke ang kanyang pagiging bata na kanyang ipinapakita. Sa tingin niya ay maaari ding tawagin ng isa ang lugar na ito na Dragon's Lair. Natuklasan ni Elder Wang na ang dragon ay nakatira sa Mount Wasek bago ito pinansin ng sinuman. Kung gagamitin niyang mabuti ang impormasyong ito, makakatulong ito sa Yuna Merchant Guild na maging pinakadakilang merchant guild sa mundo. Biglang pumunta doon si Jiang Gui at tinanong ang kanyang ama kung nakipag-usap siya ng maayos kay Chun, matanda. Sagot ni Huang sa kanyang anak na medyo nagbago ang kanyang iniisip. Tumingin siya kay Chung at sinabing mukhang marami pang dapat gawin. Pagkatapos ay sinabihan niya si Chung na samahan siya dahil kailangan nilang iset ang stage. Ngayon si Elder Hengist sa isang palanquin at dinadala siya ng kanyang mga tagapaglingkod.
Tinitingnan siya ni Chung mula sa tuktok na iyon at iniisip na ito, tulad ng sinasabi ng mga tao, ang mas matanda ay ang matalinong nakukuha niya. Isinalaysay niya na ang pakikitungo kay Elder Huang ay nasa ibang antas kumpara sa pakikitungo sa mga elder ng Mount Wasek. Hulaan niya iyon ay dahil nabuhay siya sa mundo ng negosyo, nakikipag-ayos at nakikipagtalo sa iba. Walang paraan na siya ay magiging katulad ng mga tawista. Sa anumang kaso, inalis ni Chung ang pinakamalaking hadlang, ang kahirapan, na pumipigil sa Mount Wasek na bumalik. Hindi ito ang panahon para magalit si Chung sa Southern Edge Sect. Maaaring nakalimutan nila ang kanilang pinagmulan at bumaling sa ibang bagay, ngunit ang Mount Wasek ay ganap na nawala ang pagkakakilanlan nito. Panahon na upang italaga ang mga pagsisikap sa martial arts. Tunay na makapangyarihan ang Yanya Merchant Guild, kahit na wala sa mga alagad ng Mount Wasek ang nagtagumpay na ang mga merchant ay nakapagpatatag ng mga negosyo sa Huaam ng napakabilis, lahat sila ay naging presentable at masigla sa loob lamang ng ilang araw salamat doon. Si Hayon, ang pinuno ng ahensya sa pananalapi at ekonomiya, ay palaging nakangiti tulad ni Buddha, ang katatagan na sa wakas ay naririto pagkatapos ng 10 taon. Ang sitwasyon sa Mount Wasek ay mapayapa tulad ng daloy ng tubig. Gayunpaman, may mga tao na hindi rin nagkakaroon ng mapayapang panahon. Si Chung ay nagsasanay sa mga disipulo sa madaling araw, sila ay gumagawa ng mga push-up. Sinabi sa kanila ni Chung na ito na ang huli, ngunit pagkatapos nilang gawin ito, sinabihan niya silang gumawa pa ng isa, at nagpapatuloy ang ikot. Sumigaw ang mga alagad na sila ay mamamatay sa ganitong bilis. Sinabi sa kanila ni Chung na wala pang patay. Pagod na rin si Gul. Nakaupo si Chung sa kanyang likuran, ngunit patuloy pa rin siya, kahit nanginginig ang kanyang katawan ay nagulat din ang kanyang sahyong sa kanyang pagsisikap, ngunit natutuwa rin siyang makita na nagtataka siya kung gaano ito kakaiba. Medyo nag-aalala siya noong una nilang sinimulan ang pagsasanay ng Don. Dahil hindi siya sigurado kung magiging epektibo ang simpleng pisikal na pagsasanay na tulad nito, dahil ang sword arts ng Mount Wasek ay nakabatay sa high-speed variations at feints, naisip niya na ang isang paraan ng pagsasanay na nagpapataas lamang ng pisikal na lakas ng isang tao ay makakahadlang sa paggamit nito. Nakapagtataka na habang lumalakas ang kanilang pisikal na katawan, ang bilis ng sword ay naging 2 beses ng mas mabilis at matalim, ang pagbabagong hindi napapansin. Ginawa nitong kasiya siya ang pagsasanay. Sa paglipas ng mga araw, noong nakaraan, inaabangan ng lahat ang pagtatapos ng pagsasanay sa Don, ngunit ngayon ay nagpapatuloy sila upang magsanay ng higit pa. Iba na sila ngayon, ngunit may isang problema, hindi niya maalis ang pakiramdam na ang Mount Wasek ay unti-unting nagiging katulad ng isang bandido sa bundok. Pagkatapos ay tinanong ng batang si Jong Sigul kung hindi rin dumating si Chung Mayong ngayon. Sumagot siya ng oo at sinabi na hindi siya pumupunta para sa pagsasanay kamakailan. Sinabi ni Jong na totoo na hindi nila siya nakikita ng marami mula nang magsimula silang magsanay ng nakapag-iisa. Binanggit ni Gul na hindi natutulog si Chang sa palagi niyang paggising sa pinakamaaga. Nagtataka sila kung saan niya ginugugol ang kanyang oras. Nagtanong si Gul kung maaari siyang pumunta sa Union Merchant Guild pagkatapos na maging matatag ang Mount Wasek, madalas niyang manibisita sila. Sa totoo lang, nararamdaman niya na si Chung ang pinakaabalang tao sa Mount Wasek. Sumang-ayon si Jong sa kanya at sinabing, tama iyon. Binago ni Gul ang paksa at tinanong si Jong kung naramdaman niya kung gaano sila naging mas malakas. Sumagot siya na ang lakas ay kamag-anak para sa lahat, kaya kailangan ng isang tao ng ilang paraan ng pagsukat kung gaano sila naging mas malakas, ngunit dahil ang lahat ay lumakas ng magkasama, mahirap sabihin kung gaano sila lumago kahit na itinanong niya kung hindi sila dapat maging, hindi bababa sa 2 beses na mas malakas kumpara sa dati nagpakita si Chung Mayong. Tinanong ni Gul kung 2 beses lang niya itong sinasabi. Sinabihan siya ni John na ibaba ang kanyang timbang. Tapos sabi niya hindi niya rin alam. Kahit na sinabi niyang doble ang lakas nila. Ito ay medyo malabo, sa totoo lang, ngunit kumpiyansa siya na madali niyang tanggapin ang 3 sa nakaraan niya ngayon. Sinabi sa kanya ni Gul na hindi ito sapat. Nagtataka si Jong kung ano ang ibig niyang sabihin. Tinanong siya ni Gul kung hindi niya rin alam ito. Sinabi niya na malapit na ang komperensya. Kailangan nilang maging mas malakas pa. Natatawa si Jong sa kanyang narinig at sinabi na dapat nilang hilingin kay Chung Mayong na sanayin sila ng higit pa kapag siya ay bumalik.